Today is Easter Sunday and he is Ryzen. Merong Easter activity si Chingay today, but before that, nagsimba muna kami or nagmass muna kami sa Robinson's General Trias. Normally, dun kami sa may subdivision namin nagsisimba kasi merong mass dun sa chapel namin tuwing 4 p.m. But since meron nga activity si Chingay today, mas sinuguro namin na magsimba ng mas maaga. Every time na nagsisimba kami, itong aling maliit natin ay wala namang ibang ginawa kundi maglikot ng maglikot. Syempre, hindi niya pa rin naman naiintindihan kung ano yung nangyayari, bakit nandoon siya sa church or bakit kailangan namin magsimba, but hinahayaan lang namin siya. Eventually, kapag ka nagkaisip naman na yan, is matututunan niya na at malalaman na niya kung bakit kailangan magsimba. Ang importante is consistent kaming nagpupunta. So, ayan na, kung makikita nyo, wala po yung ginawa, kundi ganyan, maglakad ng maglakad, since nasa mall nga to, gusto niya yan, lakad ng lakad, punta kung saan-saan, tingin-tingin ng kung anik-anik, at nung natapos na nga yung mass, syempre, gutom na kami yan, so kumain kami sa peri-peri. Alam nyo ba, tuwing nagkamakain kami sa labas tatlo, meron na pong sariling order yung batang yan. So, hindi lang kami yung na-order. So, pati siya, meron siyang sarili. So, ngayon, ang order namin is parehas kami ni Chingay na chicken, pero yung sa kanya is classic lang. And then yung sa akin may flavor, sweet, barbecue ata. And then si daddy naman, ang order niya ay ribs. So, kung makikita nyo, ayan, buong yan, sa kanya lang yan. May side dish pa yan na fries, saka corn and carrots. Napakatakaw po ni Chingay ngayon. But as always, hindi naman po kami nagre-reklamo. Syempre, masaya kami at natutuwa na lagi po siyang matakaw at magana kumain. Nakatulog na rin talaga yung PLW. Pagkatapos nga namin kumain, ay nagpunta na kami doon sa activity place ni Chingay kung saan gaganapin yung kanyang Easter egg hunt activity. So, 20 minutes away lang ata siya from Robinson's General Trias, and nandito nga tayo ngayon sa EJ Play and Campground. Maraming activities na pwedeng gawin dito kung pupunta kayo in a normal day. So, pwede kayong mag-camping or glamping. Syempre, pwede din kayong mag-staycation. Bukod sa camping, meron din silang mga container na pwede nyong tulugan. And of course, pwede rin kayong mag-playground. Since may mga kids kayo, okay dito pag may mga kids kayo for activities. Meron din silang ATV, go-kart, inflatable pool, meron din silang horseback riding, animal or farm animal encounter, vegetable picking, and kung ano-ano pa. So yun nga, if you're looking for some activities for your kids, for your toddlers, is okay na okay dito. They are located in Malagasang 1, Imus, Cavite. But yun yung mga i-ways, madali lang puntahan. And going back, so nandito na tayo. So una namin ginawa is nag-register kami. Binigyan si Seska ng name tag and also yung mga food stub na kailangan for the activities. And then binigyan din siya ng lagayan niya ng mga eggs for the egg hunting. So the first activity na ginawa namin is nagpunta kami doon sa mga farm animal. So ayan, para makita ng mga iba't ibang kids, yung mga iba't ibang mga animals or farm animals doon sa place na to. And I can say na talaga namang nag-enjoy ang ating aling maliit kasi last time nung nag-attempt kami pumunta ng Manila Zoo, hindi niya na-enjoy kasi umulan. So umuwi rin kami agad. So this is the first time na makakakita siya and makaka-encounter talaga ng mga animals. So ayan, amazed na amazed siya, and then tinuturo ni daddy kung ano yung mga animals na yon. Pinapaliwanag niya kung sino-sino yung mga yon kasi usually nakikita naman niya yan sa mga pinapanood niya and dun sa mga sinasabi ni Miss Rachel. So yung mga farm animal na na-encounter niya dito, based lang sa pagkakatanda ko, is merong mga manok, meron ding mga goat, nakita nyo kanina sa video, and then merong maraming ducks, and then ito nga tinitingnan nila ngayon is ostrich. I think meron silang 3 or more ostrich, and then meron ding turkey, and then aside from that is meron ding iba't ibang ibon. Hindi ko na alam or hindi ko na iisa-isahin kasi hindi man ako familiar kung ano yung mga names, but yun, definitely maraming mga aviary birds doon. And then ito, meron kaming nakita na big turtle. It's her first time to see ng ganitong kalaking turtle. And sabi nga ni Daddy, yan daw si Tiny Tim. Diba dun sa kanta ni Miss Rachel, may turtle. And then ang pangalan ng turtle is si Tiny Tim. So, ayan. So, gusto niya atang hawakan. Pero, syempre, medyo siguro natatakot siya. And then, eto nga, meron ding mga bunny. So, may activity for bunny feeding. Papakainin mo yung mga bunny. So, ayan. One more attempt kay turtle. Tinitingnan niya lang. Siguro nako-curious siya. Ito ba talaga si Tiny Tim? Bakit yung kay Miss Rachel color green? So, ayan na nga. And then, after ito,
nainitan ng ating aling maliit. So, tingnan naman, marunong na po siya maghawak ng electric pan at ilagay sa mukha niya kasi init na siya. Matatawa ka na lang talaga at matutuwa kasi isang sabi mo lang sa kanya ng isang bagay, gets niya agad. So, ito na nga, nakakita kami ng big swing and syempre, gusto ni Chingay ng swing saka yung mga playground activities. So, ayan, nag-swing sila ni Daddy, muntik pa silang malaglag kasi hindi pala pantay. So, after the animal encounter, ang next naman namin na pupuntahan na namin yung activity for egg hunting. Maraming kids pala dito. So, parang hinati-hati siya. Parang 50 per group. So, hindi naman lahat ng kids na nagpunta is isahan na pupunta sa mga activities. So, basically, merong mga nag-aantay muna and then kapag katapos na yung isang group, then sila naman. So, andito na nga tayo. Nagsimula na ang Easter egg hunt activity. So, sabi dito, kailangan lang nilang makakuha ng 5 eggs and then meron ding pwedeng makuha na golden egg. Yung golden egg ay merong special prize. So, ayan. So, since hindi pa po marunong si Chingay kumuha ng mga itlog, syempre, nakipag-competitive muna ang mga mami sa mga kids. So, ayan. Ako muna ang kumuha ng itlog at binigay natin doon sa basket. And then, another 2 kasi kulang pa tayo. 3 lang yung nakuha natin ng umpisa. So, ayan. We're done. Nakakuha na tayo ng 5 eggs. And then, pwede na pong laro-laruin ni Chingay ang mga eggs na yan at hayaan namin siya ang kumuha. So, ayan. So, ginawa namin, nilagay namin yung itlog ulit sa mga dahon-dahon na yan at inantay namin na siya yung kumuha at ilagay ulit doon sa basket. So, syempre, hindi pa niya yung masyadong alam pero for next year, for sure alam na niya yan at makakihalubilo na talaga siya sa mga bata. Isa rin sa reason kung bakit gusto kong may mga ganitong activity siya is para din masanay siya sa mga ibang bata at sa mga tao. Kasi if hindi nyo natatanong is kaming 3 lang ng daddy niya yung nasa bahay. So, kami lang talaga yung nagkakakitaan. Nagpupunta sila ng park every afternoon but syempre, iba pa rin yung talagang may encounter siya with the kids na kagaya niya. So, overall, I think she enjoyed naman yung activity. Though mainit nga lang talaga ng mga panahon na to, kaya hindi maiiwasan na kailangan laging may electric fan. So, sa panahon ngayon, dapat meron na kayong mga portable fan ng katulad niyan para pag lumalabas kayo at kailangan ng junakis nyo ng, wind or hangin, then ayan, meron kayong ibibigay sa kanya para din hindi sila sobrang mainitan. At importante rin na syempre meron silang lampin sa likod para hindi sila matuyuan ng pawis. Ang kagandahan dito sa napuntahan namin is hindi lang siya rekta na Easter egg hunt activity agad. Marami pa siyang activities na pwedeng gawin bago yung mismo main event which is yung egg hunting nga. And I know sa iba't ibang hotels, marami ding activity for Easter egg hunt. So we might try that next year kapag ka talagang marunong na si Chingay. But for now, for her first egg hunting activity is okay na rin dito kasi nag-enjoy naman siya and of course, nag-enjoy din naman ng mommy and daddy kasi nakita namin na talaga namang happy si Chingay kahit na pagod-pagod at medyo antok na siya dyan. So after the activity of egg hunting, the next naman is pwedeng magpahinga muna yung mga kids sandali or maglaro sa playground. So kami ang ginawa namin is nakakita kami ng Happy Easter na sign. So, nagpa-picture muna kami doon. And then now, it's the time na nakunin namin yung prize ni Chingay because kapag ka nakakuha ka ng 5 eggs, meron kang prize. So, ayan, lahat naman ng bata dyan nakakuha ng eggs and lahat naman nabigyan ng prize. So, ayan, pumipila kami and then happy din naman kasi nakakuha si Chingay kahit papano ng prize at mga konting laruan na pwede niyang malaro. So, hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang Chingay at ang daddy. Talaga sila ay naglaro na. So, ayan, kung nakikita nyo ang daddy niya ay nagbo-blow ng bubbles and then si Chingay nilalaro niya yung parang spring. So, ayan, pahinga-pahinga lang din talaga kami kasi sobrang medyo napagod ng kaunti doon sa activity kanina. And then after the activity, so ayan, after na makapagpahinga, diretso naman kami sa playground kasi isa rin nga to sa gusto na ginagawa ni Chingay. Sa age niya ngayon, she is already 1 year and 7 months. Sobrang napakakulit na nitong batang to and ang dami niya na talagang gustong gawin sa life niya. So hindi mo rin siya mapapatulog agad-agad nang hindi talaga siya sobrang pagod. Ganun na yung level ni Chingay ngayon. So ayan, antok na talaga siya dito kasi yung oras ng nap niya dapat is 3 p.m. But at this time,
I think mga 3:30 p.m. na to. Pero hindi pa rin po siya nagpapatinag at gusto niya pa rin maglaro sa playground. So hinayaan na lang namin maglaro si Ching hanggang sa talagang total mawala na yung energy niya at siya na yung antukin ng kusa. Sabi ko nga nung una, ang daming pwedeng gawin dito. So, yung mga kids, hindi sila crowded and pwede silang mag-scatter into iba't ibang place and iba't ibang activities. So, ayan. So, this one is yung pinili namin for Chingay na mag-playground muna kasi nga, mahilig siya dito. So, after nitong playground is merong event sa stage which is may mga clown and then may mga activities and prizes or games na ginagawa. And also, doon na rin kukunin yung snacks ni mommy and daddy, pati na rin yung food ni Chingay. So, ang ginawa namin after nitong playground is pumila ako doon sa pagkuha ng food. Pero kasi, iba yung pila ng adult at iba din yung pila ng kids. So, una akong pumila sa adult and then kinuha ko yung snack which is hotdog sandwich and iced tea. Pero at that time, medyo niluluto pa nila yung hotdog. So, nag-antay ako ng mga ilang minutes. And then, nakakita ko at that time si Chingay talagang inaantok na. Nagmumuryot na siya sa daddy niya. Eh, hindi ko naman sila pwedeng papilahin sa kabilang side, which is dun sa kids, para kunin din yung pagkain ni Chingay kasi nga, maraming mga bata and siksikan and ayoko. At this point of time, na nauuso na naman yung mga virus, which is ngayon is, di ba yung pertussis, ayoko yung masyadong dikit talaga sa mga tao. So, ako na lang yung pumila. So, it would be better siguro kung isa na lang yung pila, no? So, siguro next time they can improve that. So, isa na lang yung pila for kukuha ng food for the adult and for the kid para din hindi na mahaba yung pila and hindi na magkaiba pa. Kasi paano kung isa lang yung magulang na nandun and then yung kid niya is medyo bata pat hindi pa makakapila. Ano mangyayari? Di ba parang pumila ka sa adult and then after that may another pila na naman sa kid. So, yun, parang naisip ko lang na parang hindi maganda yung gano'n nila na process. Yun lang naman yung napansin ko and then also medyo natagalan din sa food which is sabi naman nila kasi niluluto pa. Pangit nga naman daw kung hindi luto yung hotdog or hindi bagong luto pati yung nuggets. But I understand. So hindi ko naman na inantay na din kasi nagkulang sila sa hotdog for the adult snack. So since inaantok na nga si Chingay, nagpunta na kami sa sasakyan at ayan po, tulog na po siya. And after that, umuwi na kami. So that's about it. Yun ang aming Easter egg hunt activity. So thank you for watching. Hanggang sa susunod. Oh, akala nyo tapos na, hindi pa. Thank you at umabot kayo hanggang dulo. Meron pa po pagkatapos naming mag-Easter egg hunt activity at nung naka-recharge na sa tulog si Chingay, eto naman po kami ngayon. Nagpunta kami sa Cavite City para bisitahin ang kanyang mga lola, tita at mama. So, ayan. Punta kami ng park para na naman sa isa na naman activity for Chingay. So, yan nakakita nyo, sumakay sila sa bike. Dapat nung una papasakayin sana namin siya doon sa go-kart na maliit but hindi pa siya marunong mag-pedal. So, wala rin naman yung available, yung parang remote control na pwede mong sakyan. So, ito na lang. Nag-bike na lang sila. So, prenteng-prente naman po ang ating aling maliit. Hindi naman po gumagalaw at naglilikot. Gustong-gusto niya po ang pagbabike at akala mo siya ay nasa kalesa at tinitingnan ng mga lugar kung saan-saan. So, ayan, happy naman siya. And then, after nito, nagpunta rin kami sa Tiangge or dun sa parang food park. Bibili sana kami ng shake, kaya lang, wala pala kaming dalang pera. So, bumalik na lang kami. Ang pera lang talaga namin nadala is mga barya. So, enough lang para makabili ng laruan ni Chingay, which is yan. So, ayun, tuwan-tuwa naman siya. And then, after nyan, laro-laro pa ulit yan sa bahay at coffee pa kami sandali doon sa malapit sa bahay. Then, ayun, wala talaga po siyang kapaguran. So, ayan, after ilang minutes yun, tulog na ulit. So, again, salamat sa panonood.